Nandito. Hello. Okay, ka. Ayun na, meron na bagong ano yan. Ha? Hindi mo naubos? Hello po sa inyo lahat, guys. Magandang gabi. I'm back. Hindi ko na napansin. Okay, so balik mo muna tayo do sa math tutorial on live sa TikTok. Pakashare na lang po ng live. Medyo mahaba po yung title Paki-memorize na lang. Pag tinamad ka na mag-memorize, pero need lang talaga. Okay, so ang didiscussin natin for today, so balik muna tayo do sa DE, differential equation. Pero ang title, ang discussion for today, sobrang haba nitong title na to, kasi yung title to sa video na to, ikli. Pero inahaba ko na para mas makita. Okay, second order, homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Case 1. Hoy, nandito sa halino magselos. Pakishare na lang po ng live. Case 1 muna tayo, guys. Okay. So, nagbalik na naman ako magturo sa live about sa DE. Okay. Matagal na kasi hindi ako nakapag-live sa DE. Sobrang tagal na. Ang huli kong nag-live, yun nasa PC pa ako nun. Magamit ako ng digital platform. Okay. Medyo mahaba yung title Second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Sa mga nagtatanong, hindi ko na may i-erase. Ito na pa yung title. Pakibasa na lang. Okay? Case 1 muna tayo, guys. Okay, so disclaimer lang, ito lang po ay nakikita ko lang to sa TikTok at nakikita ko lang to sa YouTube. Okay? Kung hindi po siya the same lang po yung pagtuturo ko or yung tinuturo ng prof nyo, okay lang. Kasi may kanya-kanya dapat po talaga nagtuturo eh. Minsan, imbis na ganito, y double prime, may nagtuturo yata mga math teacher. So, lambda. Hindi ko sa kanila kung iniiba nila yung tinuturo. Baka depende po sa book na kailangan niya sundin. O sige na nga, mag-solve na tayo. Huwag na natin patagalin pa. Okay, case 1 po tayo kasi sa next slide, case 2. At sa next slide ulit, case 3. Case 3 may nakamahirap kasi hindi po siya factorable. Okay, sige. Start na tayo, guys. Game na. Second order homogeneous linear DE. When constant coefficient case 1. Okay. So, tandaan guys, ito pa yung pinaka standard form niya ng homogeneous. Pag sinabing homogeneous, hindi po yung particularly in science vocabulary or meaning. Iba yon. Sa mathematics lang po talaga, pag homogeneous, equal to 0 po talaga. Homogeneous po siya. Pero, second order linear DE siya. Bakit gano'n? Kasi, AY double prime plus BY prime plus CY. Kasi linear po siya. Pero, pag second order, nagkakaroon lang po siya ng double prime. So, second derivatives na po siya. Pero, ang constant coefficient ay nakadepende sa problem. May case 1, may case 2 po yan. Pakishare na lang po ng live, guys. Okay, so basa lang po to sa dinidiscuss ni Calculus B. Sinundan ko lang to kasi magaling siya magturo. Okay, sabi daw ni Calculus B, characteristic equation, kapag yung ganyan, para ka lang talaga nagpa-factoring. Ganun yan, kung babalikan mo yung mga algebra or mathematics, nung nag-aaral pa kayo ng high school, balikan niyo yung factoring. Yung AC method, yung X peg pattern, tic-tac
tic-tac-toe pattern, nanitiyuan, pwede quadratic formula, bahala kayo sa buhay nyo. Screaming ng bahala kayo sa buhay nyo. Or yung pinakatawag na ngayon ko nalalaman is Vieta's formula. Ang Vieta's formula, para kinukuha nila yung sums and products. So, Vieta's formula ang tawag doon. Pero yung nag-algebra po ako ng high school, sum and product of the roots ang tinatawag nila. So, na yung Vieta's formula na. So, mamaya ko i-discuss. Pero may clear lang po to ha. Vieta's formula, ang kinukuha nila yung mga sum and roots po. Sum and products of the roots. Or yung two possible roots lang po. Okay, Vieta's ang formula ng tawag doon. Okay, so balik muna tayo dito. So, characteristic equation, AM squared plus BM plus C is equal to 0. Para tong standard form of quadratic equation. Kasi second order po siya. Nagets? Tapos yung roots nyo, two distinct real or real roots. R1 and R2. Magkaiba po siya. Kapag paras lang po yung roots, sa case 2 lang po. Sa next slide ko na po yung pag-uusapan. Okay? General solution, y is equal to c sub 1, e raised to the power of r sub 1 times x plus c sub 2 times e raised to the power of r sub 2 times x. Or r sub 2 x, di ba? Yun lang kasimple. Sige na nga, parang boring naman ng sige. Ay sa mga engineering student, kung may subject po kayo hindi, makinig po kayo dito. So, pakashare na lang po ng live. Okay? Para sa mga engineering student, kung nanonood kayo yung mga student dyan sa mga engineering student, kung magtitake kayo na summer, kung may pagkakataon kayo na second order homogeneous linear DE with constant coefficient, ayun na, ayun doon na po sa live ko. Okay? So, hindi ko po yung basta-basta may madilim kasi, ano po to, complicated na po to, pero madali. Akala lang kasi subtitle, parang ang hirap naman ito. Yun lang pala, madali, para ka lang talaga nagpa-factoring. Ganun yun. Translate lang naman. Kung ganito, yun lang yun. Sige, magbibigay ako ng example. Pero screenshot mo muna yung pinaka-highlights. Okay? Screenshot muna tayo. Sa mga nagtatanong, ano pa yung topics for today? Ito na po, second order homogeneous. Basahin nyo na lang. Nga ba eh? Ako na ako magbasa. O, game na. Screenshot nyo na lang ha, guys. Okay? Tutulog yung aso. Okay na ba? Purong kumana to. Okay, so make something like this. Okay, game na tayo. Sige, screenshot mo muna to ha. Hindi ko i-erase yung pamagat kasi baka marami nagtatanong sa akin. Okay? Tandaan niyo yung mga ganitong case na to ha. Hirap pa mag-adjust na ito. Sige, tatayo na lang ako. Okay, para magbibigay ako ng sample. Sample number 1. Sa mga engineering student na magte-take ng differential equation, ito na, pagkakataon nyo na. Pwede kayo manood in libre. Or kung may subject po kayo hindi pagkakataon nyo na, manood kayo sa live ko. Pakashare na lang po sa mga kaibigan nyo, okay? Okay, game na. So, sample ha. Sample number 1, y double prime minus 3y prime plus 2y is equal to 0. Ma'am, paano natin isosolve to? Ma'am, ang hirap naman yan. Madali lang po i-solve pag inara mo talaga. Clear ba? Pasensya mo na ang aking camera kasi Samsung lang po ito yung ginagamit ko. Android po to. Sige, ma'am, paano? So, ganito. Di ba sabi nga nila, characteristic equation, AM squared plus BM plus C is equal to 0. Dapat yung A nyo is not equal to 0 kasi pag nag-equal sa 0 yan, undefined na po siya. Okay, paano? So, itong y double prime, gawin natin m squared. Nagets? Sundan nyo na lang ako. M squared minus yung 3y prime, gawin natin 3m na lang. Tapos, plus yung 2y, maggawin natin 2 na lang. Is equal to 0.
So, kung babalikan niyo yung pinag-aralan niyang high school, solving quadratic equation by factoring, pwede naman quadratic formula kung nagmamadali kayo. O pwede naman AC method or tic-tac-toe sa mga tinuturo ng mga teacher niyo. Ang mahalaga, mahanap mo yung dalawang possible na roots. Nagets niya? Sige, balikan natin. I-recall natin yung factoring. So, i-recall natin yung factoring. Sa mga hindi nakakalam dyan, yung nag-aaral pa ng high school, or yung mga engineer student, yung nakakalimutan niyo yung mga basic math, di ba? Yung or mga algebra. Balikan natin. Sige, i-recall natin. Ma'am, paano ito ipa-factor? So, using the factoring. Pwede X pattern. Yung panahon lang namin yun, X pattern yun ang ginagawa namin, or AC method. Mamili kayo nung gusto nyo. Or kaya tic-tac-toe, bahala kayo. So, para sa akin, mag-X pattern na lang ako. Pero in the meantime, kapag yung A is less than to 1, mas mahirap na yon. Kaya, mag-ano ka pa, mag-multiply ka pa, tapos magpa-factor out ka pa. Hirap nun. So, ito na muna. So, X pattern muna tayo. So, i-recall natin guys, yung solving quadratic equation. QA na lang. QE na lang by factoring. Ano yun? Yung factoring natin where A is equal to 0. Where A is equal to 1 lang. Kasi, yung A natin, let's say, kunwari A square, kunwari lang naman. Or, ibig sabihin M na lang, M is equal to 1. Kasi yung coefficient ng M will the 1 ay pasok po siya sa factoring. Madali lang po Madali lang po siya i-figure out, i-solve. So, paano? So, gawa tayo ng X pattern. Eto, guys, since A is equal to 1 niya, madali lang to i-factor out. Mag-isip kayo, eto pa yung product, di ba? Positive 2, hindi po pwede po lang kasi baka malay mo, susuriin nyo ng mga teacher nyo. Or kapag yung mga maselang ang mga proof nyo, kailangan may positive, hindi po pwede, wala. Tapos yung sum natin is negative 3 lang. Anong gagawin? So mag-isip kayo. Guys, mag-isip kayo. Ano ang ipa-product or i-factor out ng positive 2 kapag tatama siya sa sum of the negative 3? Ano may mga possible na product? Wala namang iba kasi prime numbers naman yan. Pwede namang gawin, let's say, positive 2. Ano yun? Since may negative po, mahirap po ito. So, gawin natin negative 2 and negative 1. Kasi may negative siya. So, paano? Product muna tayo. So, negative 2 times negative 1 is positive 2. Pasok siya. So, correct. Pero, pag sum, negative 2 plus times plus negative 1. So, pag din-step nyo yung sign, negative 2 minus 1 will be the negative 3. So, pasok siya. So, ito yung magiging factor out natin. So, pero, paalala lang kasi sa differential equation, mas uuna ang mga higher number. Hindi po pwede po talagang rumble. Naiintindihan ko po yung sitwasyon ng case ng DE. Pero, iniisip ko sana, babalik na rin natin yung mga ganyan. Pero pagdating sa DE, hindi po pwede. So, mas uunahin natin yung highest. Negative 2 and negative 1. Nagets? So, anong gagawin? Plug in natin. So, anong gagawin? M yan, di ba? So, M minus 2 quantity times M minus 1 is equal to 0. Paano natin kukunan to? Dito muna tayo guys ha. M minus 2 is equal to 0. Kaya i-equate natin into linear equation. So, M minus 1 is equal to 0. Nakikita nyo ba? Parang hindi masyado makita. Uringin natin pa. Yan. Nagets? So, paano? So, transposition, ATE, bahala kayo sa buhay nyo. Gets nyo yan, di ba? Change the sign na lang para mas logic. So, M is equal to negative 2, magiging 2 na lang. At yung negative 1, magiging 1 na lang. So, M is equal to 1 lang. Pero hindi pa tapos. So, sabi nga nila guys, kapag yung general solution, y is equal to C1 times e raised to power of
r sub 1 times x plus c sub 2 times e raised to the power of r sub 2 times x. So, ma'am, paano yun? So, since ito po yung c sub, r sub 1, 2. Ang r sub 2 natin is 1. So, translate lang, di ba? Anong gagawin natin? So, ito yung magiging final answer natin. So, y is equal to, pagkakasyahin natin. So, c sub 1, e, ano yung x natin? Or gawin natin r sub 1. Ang r sub 1 is 2, di ba? Tapos, x plus c sub 2, e, hindi kita. O, sige, ulitin ko. Y is equal to c sub 1 raised to the power of 2x. Y is equal to c sub 1 times e raised to the power of 2x plus c sub 2 times c raised to the power of, ano yung r sub 2 natin is 1. Tapos, pero pwede naman x na lang o pwede namang 1. Depende sa ano tinuturan feature nyo. Pero, sa DE talaga, kailangan kompleto. So, 1x na lang. Sabi ni Calculus B. Final answer na to. O, di ba na-gets? Ganun lang. O, DE na siya. Ano, na-gets? Na-gets niya? Sa mga nagtatanong dyan, pwede kayo magtanong dito. Kasi hindi naman makitang ganito. So, screenshot muna tayo, ha? Okay. May tanong kayo dito. Second order lang po to. Homogeneous linear DE. Case 1 po to. O, sino may tanong dyan? Okay, screenshot muna tayo habang tinatanong ko sa mga nagpo-comments dyan. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hindi masyado yung makita yung comments, no? Layo na natin yung camera, guys. Ganito na lang, guys. Ganito. Yan. Kita nyo na. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na? Kasi may tanong kayo dito. Okay na ba? Parang boring naman. Wala kasi mga engineering student, baka nag-aaral pa. Sige, after ako mag-end live, guys, ipopost ko po yan sa YouTube para mapanood mo yun in the previous live. Pwede nyo gawin reviewer, okay? Yung mga post ko doon sa takadang sagot, after ako mag-end live, yung mga sanagot ko dyan sa live ko, ipopost ko po yan sa TikTok, okay? May tanong kayo dito, nag-gets nyo sa mga ganito? AC method pwede. Quadratic formula pwede. TikTok code pwede. Kung ano man pa man, mahanap mo yung mga dalawang possible na two roots. Or kaya Vieta's formula pwede. Vieta's formula para mas complicated naman yan. Mas complicated yung Vieta's formula kapag yung maghahanap ka, yung tatamaan mo yung mga yung pinakasagot ng sums and product. Kapag yung mag-iisip ka ng yung mga constant. Or yung integers, kailangan matamahan yun. Pero yung whole numbers, okay lang. Pero yung fraction pinag-usapan, mas mahirap yun. Kaya ba? Parang wala yata ako nanonood. So, game na? Okay, another example ulit. Paka-share na lang po ng live, guys. Okay, so another example, guys. Ganun pa rin. Kasi yung case 1 po, factorable yung mga yan. Exact of the factorable. Wala po siyang decimal point, wala po siyang imaginary, wala po siya wala po siyang hindi po siya perfect square. Lahat yan exact po siya. Mapa-fraction or whole number pwede yan. Pasok siya sa case 1. Okay, so another example, guys. Okay. Y, nakikita niyo ba? So, y double prime minus 4 y prime plus 3y equals 0. So, ito yung ginaya ko doon sa pinakaunang example, gayahin nyo rin. Gayahin nyo rin, okay? Madali lang yan. Ma'am, mahirap lang po ito sa una. Pero pag nag-aral kayong DE,
I'm sure na nakakatalino siya. Siguro, sundan nyo ka man paano. So, yung natin, yung characteristic equation natin, gawin natin, di ba, yung y double prime, gawin natin m squared. Minus yung 4y prime, gawin natin 4m lang. Tapos, yung positive 3y, gawin natin plus 3 na lang. Equals 0. Pwede AC method, pwede X figure, gamit ang factoring, quadratic formula, Vieta's formula, tic-tac-toe, ayan yung 1, mahala kayo. So sa akin, mag-X factor na lang ako. Pwede mag-Vieta's formula lang ako. Sige, ano ba yung Vieta's formula? So, yung formula yung Vieta's formula. So, for the first time lang po So, pag sinabing Vieta's formula, it means yung makukuha mo lang po yung possible yung two roots, pero yung given is the sum and the product of these two roots. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? O kapag yung f of x natin is ax squared plus, manood lang kayo paki-share na lang po guys. Bx plus c kasi quadratic po. Hindi lang talaga ang given sa Vieta's formula is quadratic lang. So, meron po cubic, pwede rin po yan. So, ibang discussion na po yan. So, sa Vieta's formula, yung roots natin, sa ibang book, may RS. Sa akin, sinundan ko lang sa YouTube, P and Q na lang. Kahit alin, basta sinundan nyo na sa book nyo, sundan nyo na lang, okay? Depende naman po sa tinuturo ng teacher nyo. Pwede RS, pwede anything you want of the letter. Depende po sa tinuturo ng mga teacher nyo or depende naman sa nakalagay sa book. Para sa akin, P and Q na lang para sure lang naman, di ba? So, paano? So, kapag nakukuha po kayo ng sum, ganito, P plus Q, yung magiging ganitong format, negative B over A. Ang tawag dyan, sum. Dito naman ay P times Q. Kapag ang format nito is C over A, yung tinatawag nila na product. Gets? Ganito ang Vieta's formula. Ano example nun? Ito example nun O sige, paano? Ito yung clue So dito muna tayo. So palapag natin like here. Makinig. So paano natin kukuhain yung sum natin? So anong gagawin? Di mag-substitute po tayo. Ito po yung A. Ang A natin is 1. Ang B natin is negative 4. Ang C natin is 3. Substitute lang naman. So, paano? P plus Q equal, ano yung negative B? Kasi since may negative quantity of times parenthesis of the negative 4. Kita nyo ba? Parang malit kasi yung blackboard ko So, negative 4 over, ang A natin is 1. Madali lang yan. So, simplify. Negative times negative, positive. Positive 4 o 4 na lang over 1 is 4 na lang. Sama yan, di ba? So, dito naman, P times Q. Ang C natin is 3. Tapos, ang A natin is 1. Wala tayong magagawa. So, ito, 3. Pero, mag-iisip po kayo ng possible na mga integers kung saan. Kapag nag-checking kayo, 4 and 3 ang mag-checking. So, to make sure, magte-test lang po kayo sa utak nyo. So, paano? So, I think na possible po yung sagot. So, will be yung mga possible na to, let's say 3 and 1. Subukan natin. So, 3 times 1 is 3. 3 plus 1 is 4. So, pasok po siya sa ganito. Magiging sagot natin will be the m is equal to 3 and m is equal to 1. So, ito na pa yung final answer natin sa Vieta's formula. Pero hindi pa tapos. Itatranslate po yan into, kasi second order homogeneous linear DE with constant coefficient guys, 1 po tayo. Itatranslate po yan sa general solution. Ma'am, paano?
Dito, ba naman to? Hindi na magkasya. So, ang final answer nito ay will be dito. So, medyo naguluhan yung whiteboard kasi maliit. So, y is equal to c sub 1 e. Ano yung unang roots natin? R sub 1 is 3, di ba? 3x plus c sub 1, c sub 2 pala, c sub 2, c sub 2, ano ba naman to? Saan yung eraser ko? Ligo yata yung eraser ko na mapakadumi. Ay, sorry. C sub 2 times e raised to power up. Ano yung ano natin, yung r sub 2 natin, which is the 1. Pwede naman hindi sulatan. X na lang. Depende. So, aking ikukompleto ko na lang sa 1x. Pwede naman x na lang. Depende sa tinuturo ng teacher nyo. Final answer na to sa case na to. Okay? May tanong? May tanong kayo dito? Wala na yata nanonood sa akin. 106 lang, okay lang, that's all. Tatapusin na natin to. Madali lang. Vieta's formula lang yan. Sa mga hindi nakakaalam sa Vieta's formula, ang Vieta's formula, para makuha mo lang yung mga two possible na two roots. Kapag yung mga computation is the sum and product. At yung may computation. Pero hindi lahat ang Vieta's formula ay gagamitin mo kapag yung given is not factorable. Mas mahirap na yon. Very complicated kasi pag complex lang po yung magiging sagot niya kapag not-factorable yung mga given. Eh, mahirap mag-isip ng gano'n. So, dadaan ka lang sa quadratic formula. Kasi ang Vieta's formula, pwede mo siya gamitin kapag yung sa mga the given of the factoring is factorable po talaga. Pero yung not factorable, parang imposible pong mangyayari yun. Okay, nagets ba? Okay, so screenshot muna tayo guys. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parang hindi naman makita. So, screenshot natin mapapalayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. May tanong kayo dito. Pero parang hindi na nila pamilya sa mga normal lang talaga ng mga estudyante. Makakalam lang dyan, engineering student, architect. Kahit yung mga kumukuha sila ng mga higher maths sa college, importante to. Okay? Pero yung normal na college like accountancy, depende sa school nila, HR, wala silang ganito. Kasi higher math lang po to, di ba? Okay na ba? Madali ito yung Vieta's formula. Pero yung sa una talaga, mahirap mag-isip ng ganito, di ba? Ang possibles ng mga two roots, mga integers, matatama mo dito yung 4 and 3, mag-iisip ka. Diba? Vieta's formula ng tawag doon. Okay, another example guys. Dito muna tayo, madali lang yan. Factorable yan. Share na lang po ng live, guys. Yan po. Okay, another example. Ganun pa rin. Napakadali. Sige, magre-recitation tayo. Hi, Miel. Okay, paano? So, y double prime minus 5y prime plus 6y is equal to 0. Ay, nako, madali lang yan. Napakadali. Very easy. Para ka lang nag-quadratic formula, para ka lang nagpa-factoring, para ka lang nag-easy method, ganun lang kasimple. O, para ka lang nag-Vieta's formula. So, kung ayaw mo ng ganito, kasi di lang po yan, translate into characteristic equation. So, gawin natin m squared minus 5m plus 6 na lang equal 0. Okay? Bakala kayo sa buhay niyo gusto niyo, makukuha mo yung mga possible na two roots lang.
So, AC method. Sa mga hindi nakakalam AC method, are you familiar with AC method? Recall natin. Ang AC method, ganun pa rin. Alam mo nang pinagbabago. So, ano yun? Ano ba AC method dating, guys? Ano sa 3 part nito? Okay, AC method, guys, ha, ganito. Kapag yung ganito, may box yan. Oh, sorry. Para ka lang nagpa-factoring, pero drawing lang po to. So, ano yung formula? 1 over A times quantity of AX last box times AX plus box din. Oh. Paano? Tandaan niyo AC method, ha? Ano yung mga blanco nyo? Okay, mag-isip kayo. Kunwari, for example, dito. Ano yung mga box natin, guys? Oh. Like sa example, ganito na lang. Hindi na magkasya. Kailangan masipag ako magturo eh. Ano ba yung AC natin? So, ang AC natin ay yung pinaka-product. 6 lang, di ba? 6 lang na lang. So, ito yung sum natin is negative 5, di ba? Negative 5. Mag-isip kayo, para lang siyang, factor by grouping lang. Paano? So, mag-isip kayo kung ano yung product na tatama sa negative 5. So, I think, may mga dalawang possible answer. So, pwede 1 times 6. Pasok, pero ang tanong, tatama pa sa negative 5. So, example muna tayo. So, I think, 1 times 6. Pero, 7 po yung sagot. Hindi po pwede. So, pwede 2 times 3. 6, pero 2 times 3 is 5. Kaso, pares ng positive, may negative po siya. So, gawin natin negative 2 times negative 2, negative 3 is positive 6, pasok siya. Pero, pag tinimes po siya, negative 5. So, ito yung pasok. So, ito po yung magiging kunin natin. So, gawin natin negative 2 times, pero mauna yung 3 kasi, di yan eh. So, negative 3 times negative 2. Positive 6. So, negative 3 plus times plus quantity of negative 2. Pag ginana mo siya, negative 5 na siya. Ganun lang. Ay, nandito sa Linong Magselos, negative 3 and negative 2 po. Galing. Galing po, master. Galing. Tama po kayo. Linong Magselos. Sige, tama po. So, ang gagawin natin dyan, i-plug in natin. I-plug in natin yung mga to. Paano? Kung ano yung sagot dito, ganito, guys. Be careful lang po to, ha. Iwas lang po kayo dito. So, magsulat tayo kasi hindi na magkasya eh. So, dito na lang. So, ano yung sagot dito? Negative 3, di ba? Negative 3. Hindi na magkasya dito. Ano ba yan? Negative 3. Nakikita nyo ba? Tapos, dito naman ay negative 2. Ano ba A natin? Since, yan, A is equal to 1, bagay na natin yung 1, di ba? 1 na lang yan. 1 na lang to, di ba? Then, simplify, bahala kayo sa buhay nyo. Ano equal nito? Hindi kasi eh. So, since, understood number yung 1, yun na yung susulat. So, ang susulatan natin will be the x minus 3 at x minus 2. Okay. Easy method na.
Baga, hirap nito. Pero ang inuusapan, by factory, equal to 0, guys. Ano sagot nito? Kasi alam nyo na, hindi na magkasya. Nakakaloka. So, x minus 3, diskarte na natin to. Change the sign, negative 3, ang maging positive 3. At eto naman, x minus 2 is equal to 0. Kita nyo ba? Hindi, ilan na? Negative 2, magiging 2 na lang. So, final answer, pero hindi pa. Kasi, second order homogeneous linear DE with constant coefficient. So, magiging mga answer natin will be the y is equal to c sub 1 e times e raised to power of, ano yung unang root niya? 3, di ba? 3x plus c sub 2 times e raised to power of r sub 2 natin is 2 times x. This is the final answer. Translate lang naman. Yeah, that's it. Ang gulo yata ng ang gulo yata ng pagsusulat. May tanong kayo dito, guys. Ay, nandito si si Sir GT. Hello po si Sir GT. Ay, palapakan natin si Sir JT. Napakagaling niya magturo ng, ng calculus. So, palpakan natin siya. Hello po, Sir JT. Magandang gabi po. Alam. So, discussion second order homogeneous linear DE with constant coefficient case 1. Case 1 po to, sir. Lang. Okay, screenshot na natin. Kung may tanong kayo dito or may pagpakamali, ulitin natin yan. AC method lang po. Pwede naman kung ayaw ng AC method, X pattern. Yung palong ng namin nun, pay by factoring. Kung ayaw niya, Betos formula. Kung ayaw niya, tic-tac-toe formula, bahala kayo sa buhay niyo. O quadratic formula, mas madali. Okay, game na. Sige, game na. One, two, three, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parang hindi yata makita nito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ayan, that's it. Madali lang to, madali lang. Parang nakakasawa na yata tignan. Thank you sa pag-like ng live ko, Engineer GT. Isa siyang chemical engineer or chemical technician by profession. Nagtuturo lang siya ng mathematics. Isa pinapanood ko to sa live niya. Okay na ba guys? May tanong kayo dito? Medyo lang yan, madali lang yan. Case 1 pa lang yan. Wala na bang iba? Parang nakakasawa na. So, iba na lang. Another example, guys. Parahin ko na to. Medyo magulo lang po yung proseso, Inanong ko lang po to. Yan. I'm gonna see into my eyes. Open doors. Okay na po. Ba na lang. Medyo nakakasawa na yan. Sobrahin natin to. At tapusin na natin to kasi sa next slide, case 2 po tayo. Medyo mas easy lang po yung case 2 kasi magkakapareho ang roots 1, roots 2, paras lang po yan. Game. Ba na lang. Akasawa na. Parang very easy sa kanila. Kasi ganun talaga. Kapag nagpa-practice kayo. Homogeneous po to, pero ibang mga cases ng mga homogeneous, depende sa discussion niya. Kasi nga, second order na po to. Okay. Case 1 po to. Another example is, lakayan natin to. So, 6y double prime plus 5 prime equals 0. Ano napapansin nyo? May kulang po yung coefficient. Huwag ka mag-alala. Hindi isasagutan natin yan. Ayan. Okay. Paano natin sasagot? Pero
may kulang po siya ng ano niya, yung kanyang constant niya. May kulang siya. Kailangan kompleto ang kanyang characteristic equation. Sa kanilang pagtuturo sa mathematics, pero hindi naman nilalagay ang positive 0y. Pwede ilagay, depende sa tinuturan ng teacher nyo. Since DE yan, kailangan kompleto siya. Sa amin ni Calculus DE, kailangan makita na niyo yung positive 0y para hindi sila nagkakalituhan. Ay, MJ, thank you sa pag-like ng live ko. Pakishare na lang po ng live ko. Engineering student ka ba? Pakishare na lang po sa mga kaibigan mo. Tamang-tama to sa mga summer class. Okay, sa mga nagtatanong, ano ba yung discussion? Eto. Ay, galing po talaga. Shoutout po kay MJ, yun ang ng tropa. Share na lang po sa kaibigan nyo ng libre. Sabihin nyo, second order homogeneous linear DE with constant coefficient. Guys, 1 lang po to. Medyo madali lang po siya. Okay? So, ito parang, ma'am, hindi po siya kompleto. Ito, kompleto natin. Ano gagawin? Pero depende po yung sinaturo ng teacher nyo. Tanungin nyo yung teacher nyo. Pwede lagyan ng positive 0y or hindi na. Sa akin, ikukompleto na para hindi na kayo nagkalituhan. So, maglalagay po tayo ng kulay green or red na lang para mas highlight naman. So, 6y double prime plus 5y prime plus, okay, maglalagay tayo ng highlight kasi ma'am, hindi naman kompleto. Kailangan kompleto natin eh. So, positive 0y para hindi kayo nagkakalituhan. So, guguhitin ko lang to para mas highlight po to. Equal 0. Pero, second order homogeneous po to DE. Ano gagawin natin? So, characteristic equation po tayo. Anong gagawin? So, 6y double prime, gawin natin 6m squared. Plus 5, gawin natin 5, plus 5y prime, gawin natin 5m na lang. Eh, since yung positive 0, huwag na lang lagyan kasi understood naman. So, magiging 0 na siya. Sa paalala ko lang, nakadepende po sa professor niyo. Pwede nilagay ng positive 0y or hindi na. Depende po sa tinuturan ng teacher niyo. Kasi sabi nga ni Calculus B, kailangan nitong nailagay yung positive 0y para mas makita at hindi po sila nalilito or hindi na sila nagkakalituhan. Ganoon lang yun. Okay, since kung kakayanin pa ito ng quadratic formula, pwede. Kung kakayanin pa ng factory, pwede, pero ibang factory pinag-uusapan yan. Greatest mo naman factor po to. So, anong gagawin? May GCF na po yung 6 and 5? Wala. Parang wala. Pero, guys, mag-M po tayo. Mag-GCF up po na 6 and 5, 1, edi wala. Pero impossible yung M squared at yung M, may GCF ng puso. May GCF ng puso. Ang technique yan, kung yung highest exponent, yun po ilalabas. Nagets nyo? So, anong gagawin? Ay, mali pala. Kung ano pa yung, guys, kasi pag M squared at M, ano pa yung magiging kalalabasan? O patandaan kapag yung lowest exponent, siya pa yung lalabas. Nagets nyo? Uulitin ko. Kapag maghahanap kayo ng GCF ng kahit yung mga exponent niya, mas mababa pa sa exponent, siya po yung lalabas. So, ganito. So, M, kasi siya po yung magiging lowest exponent. Ito po yung 2, ito po yung 1 exponent. So, M lang yung lalabas. So, 6m squared divided by m is 6m na lang. Pag tinimes mo yan, ito po yan. Positive 5m divided by m is, cancel up yung m, magiging positive 5 na lang. Equals 0. So, double check. O, di ba pasok? Since equal to 0, ang m natin, 0 na yan kasi diretso na yan eh. Tapos, 6m plus, ba naman to? Wala po tayong magagawa kasi fractional equation yan. Fractional yan. Fractional sagot yan. Di ba positive 5 maging negative 5? Divide bosses by 6. Alam nyo na.
sa mga algebraic na pinag-aralan nyo sa high school, gets niyo na. So, kailangan yung ano niya, yung negative niya, pantay niya sa fraction bar. Kasi yun yung priority, yung magiging format, yung kasulatan. Final answer. Hindi pa tapos. So, paano natin itatranslate to? So, since second order homogeneous linear DE, so ganito ang general solution or general solution. So, y is equal to c sub 1 times e. Ano pa yung ano natin, yung roots number 1? 0x plus c sub 2 times c raised to power of yung r sub 2 natin, which is the negative 5/6x. Final answer na ba to? Akala mo lang final answer? Nagkakamali ka. Sa mga hindi na nakakalam dyan, akala kasi final answer. Hindi wag lang po kayo hura-hurada. Mag-obserbahan po kayo mabuti. Kasi, di nyo alam, kasi ang 0x, kapag yung 0, pag inano mo siya sa mathematics, kapag yung 0, raised to power of 0, anything, 1 yung magiging sagot. So, gawin natin, c sub 1 times 1 lang. Kasi, raised to power of 0 of anything yung e is 1, di ba? And then, kopya. Since ganyan, gets nyo na, c sub 1 na lang plus c sub 2 times e raised to power of negative 5 times negative 5/6x. Final answer na to. May tanong kayo dito? Nagets? Medyo nakakasawa na yung ganyan, no? Sa mga hindi niyo nagigets, bakit C1 lang? Kasi ang exponent natin yung 0, may automatic yung raised to power of 0 kapag yung variable is e. You could be the 1 na lang or C1 na lang. Pag sinimplify. Gano'n lang. Okay na ba? Screenshot ulit. Screenshot ulit. Okay na. That's it. Tamang-tama to. Si Teacher J, nandito siya. Abstract naman po natin. Abstract algebra. Wala pa akong ginagawa sa abstract algebra eh. Dugan. Ano may dinidiscuss sa abstract algebra? Hindi yan basta-basta ipagtuturan ng abstract algebra. Ito yung pinakamahirap na subject sa mga math major. Sa math major, meron yun abstract algebra eh. Wala pa akong video yan. Sa promise, kapag nag-search na ako sa YouTube, ituturo ko sa inyo yung abstract algebra. Yung proving. Hindi ko pa talaga master. Siguro yung tinitis ko sa abstract algebra yung yung set theory. Meron na ba akong set theory? May set theory na pala ako doon sa sa YouTube channel ko yung ang hirap po talaga. Mahirap po talaga abstract algebra. Baka math major ka rin, Dugan. Ang hirap mo na. Yung ka-friend ko sa TikTok, si Sir Oni, si Christian. Magaling niya mag-set theory yun. Kasi nga, ang set theory parang pambata yun, pero ang hirap pala kasi nakakalito. Non-verbal, hindi po eh. Set theory, para siya may symbol, yung mga, like sample sa theory. May naalala ko? Yung, may X, may OR, may N, may XOR. Parang logic daw yan eh. Kaya nga po eh. First pa lang po eh. Yun lang. Ano pong name ng TikTok? Kanino? Sa akin or kay Sir Oni? Sa aking official TikTok page ko, it's me, Mayan. Ito po.
It's me, Mean po. Yung may emoji yung ganito, tsaka smiling face. Kasi Sir Oni, Christian yata pangalan nun, binago na yata yung username eh. Oni lang, Oni. Or double N-I. Tapos, sa TikTok niya. Okay na ba? Hindi kasi ako basta-basta magtuturo ng abstract algebra kasi complicated niya. Kailangan talaga, master mo yung probing. Importante. Yung sa theory, kailangan pag-aralan mo yung pinag-aralan mo sa, sa ano ba yung sa theory na yan? Bago-bago kasi yan eh. Hirap mag-isip ng name. Tinuro ko na sa live yan sa theory. Yung null set, empty set. Introduction pa lang yan ha. Pero yung abstract, ang hirap. Sige, barahin pa natin to. Ow! Gusto ko nadadali sugat ko. Oh. Aray. Nada example muna tayo. Ouch. No, boy pa. Aray, sakit. Ibahin na lang natin. Para mas cool. Gawin natin ganito. Simple lang. Pares din yan yung nauna pa. So, 15 y double prime plus 5y prime equals 0. So, incomplete na po ito. Kailangan ipapacomplete natin yan. Char. Aray, sakit. Nadali sugat ko. So, may nagtatanong. Ano pa ituturo niya? So, tinuturo ko for today, for the So, bumalik na po ako sa DE yung discussion sa live ko. Sa discussion, ito na lang, pasahin niyo na lang po. Second order, homogeneous, linear, differential equation with constant coefficient, case 1, search niyo na lang po sa YouTube. Case 1 pa lang yan, Dugan. Char. Char, sakit. Nadali yung sugat ko. Ay, lumudugo na. Mamagay kasi yung gilid ng paa. Nagtitik sa aray. Sakit. Since hindi po yung kumpleto, nagawa ko na po yan yung previous na example. Gayaan nyo din. Para madali lang po siya. DE po, differential equation po. Differential equation. Sinarkat ko lang kasi ang haba eh. Differential equation. Sien, yun lang. Aray. Okay, game na. Since hindi po yung kumpleto, ipapagkumpleto natin to. So, 15 y double prime plus 5y prime. Gawin natin, dadagdagan natin. Pero depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Pwede yung dagdagan nyo plus 0y or hindi na. Depende sa teacher nyo. Sa tinuturo ng teacher nyo, di ba? It depends po. Para sa ikukumpleto ko na para mas makita naman. Yan, okay na. That's it. Anong gagawin? Nadadali sugat ko. Sakit. Since gawin natin yung characteristic equation. So, 15, gawin natin 15m squared plus 5m na lang. Pero, hindi po, pwede namang lagyan ng, kung trip nyo, pwede nyong lagay positive 0 na lang or hindi na. Kasi understood na yan eh. Kasi, wali na yan eh. So, ito na yung maging writing niya. Since greatest monomial factor po to, kasi kinds of factoring po to, di ba? So, gamitin na natin yung greatest common factor ng 15 and 5. Ano yung greatest common factor ng 15 and 5? Ano yan? Pwedeng listing method, pwede prime factorization, pwede naman continuous division. So, sa aking pag-iisip, 5 na lang. So, 5. Okay, 15m squared divided by 5 is 3m squared. Wait lang. Wait lang muna para may kulang. So, hindi lang 5.
Okay na tayo, greatest common factor ng 15m5 is 5. Pero, yung greatest common factor ng m squared at m, ang lalabas yung lowest exponent. Ang lowest exponent natin, which is the m raised to power of 1 or m na lang. So, m. Okay, di-divide. So, ay, my God. Okay, sa mga nakakalito, greatest common factor ng 15m5 is 5. Pwede listing method, pwede prime factorization, or pwede namang continuous division kung nag-aaral kayo ng mga elementary math, kung babalikan nyo, GCF ang tawag doon. Then, greatest common factor ng m squared at yung m raised to power of m, yung lowest exponent, siya po ilalabas. Gets? Okay, mag-divide na tayo. So, 15m squared divided by 5m, cancel up, or yung subtract of exponent, isipin nyo, magiging 3m na lang. Positive 5m divided by 5m, gets nyo na, cancel out, magiging positive 1 na lang. Double check. Okay na. Magagawa natin, since 5n, diretso na siya sa equal to 0. So, 5n is equal to 0, direct na lang po siya. Ito naman, the equation of the linear equation, ito simplify na to, since ano na yan 0 na yan magiging sagot nito. Gets nyo na, di ba? Vieta's formula, pwede rin. Quadratic formula, pwede rin. Factoring, pwede rin. Since factorable for the greatest common factor, pwede naman. Pwede kayo mag-quadratic formula kung nagdududa lang kayo. Pwede yan. So, positive 1 magiging negative 1, bahala kayo sa buhay nyo. Transposition or anything, yung APE, bahala kayo sa buhay nyo. So, yan. Divide bosses by 3. Ilan? Negative 1 over 3 or negative 1/3. Pero hindi pa tapos guys ha, kasi second order homogeneous linear DE. Translate ito into general solution. So, y equal c sub 1 times e raised to power of, ano yung sagot dito? 0 times x. O 0x plus c sub 2 times c raised to power, ano ba yung pangalawang roots natin? Negative 1/3 x. Final answer na ba to? Yes or no? Sige, pakitype na lang. Final answer ba to? Yes or no? Sige, comment down below. Yes or no lang naman mag-comment kayo. Final answer na ba to? Yes or no? Sige lang. Inom muna akong tubig. Babasa. Ano guys? Tanong. Etong sagot na to, final answer na ba to? Yes or no? Paki-comment na lang po. Yes or no lang naman Aray, namamaga yung ano ko. Wala na ba sumagot? Yes or no lang naman. Final answer na ba to? Sige, may nag-request. Hala, may negative, patay tayo dyan. Yan, hindi yung basta-basta yan. Titignan natin kung pasok siya sa case 1. Pag hindi sa case 1, case 2, case 3 lang po, titignan natin. Factorable ba yan? Sige. Request to Christian. Wala na ba sumagot? Yes or no lang naman. Ako na lang mag-a-adjust. So, final answer na ba to? Ang tanong, final answer na ba to? Hindi. Kasi nga, pag nakita mo yung 0x, for the raised to power of 0, kapag yung variable is c, automatic, 1 ang sagot. Kasi ang exponent, anything you want, let's say, kahit yung variable, raised to power of 0, 1 ang sagot. Except yung 0, letter O, raised to power of 0 is undefined na po kasi ang letter O, hindi po siya ginagamit sa variable kasi nakakalito kasi confusion po talaga sa mga estudyante kasi ang letter O, naglinusto lang siyang 0, kaya hindi siya sinasama sa
sa variable sa mathematics ang letter O. So, ayan, that means kapag yung e raised to the power of 0x, 1 na po yung magiging sagot. So, kinumpute mo to, yan, C1 na lang kasi times 1 na lang. Para makita lang naman, di ba? Parang komplikado. Sige, tatry natin yung question ni galing kay Sien. Sige, kung kakayanin. So, C sub 1 plus C sub 2 times E raised to power of negative 1/3 x. Final answer. Yan. Sige, yung request. Ha? Ano raw? Nagets mo, Sien? Bakit nagiging 1? Kasi yung e raised to power of 0, ang exponent ng 0, automatic 1 lang talaga. For example, di ba yung 2 raised to power of 0, ano sagot dito? Di ba 1 yan, di ba? Ay, kapag 2026, anong sagot? Si raised to power of 0, ilan? Di ba 1 yun? Kahit anong 1 million, 1 million. Anong sagot dito? 1 million raised to power of 0, ilan? Ikaw, Sien, ano sagot dito? Low exponent yan, ha? Okay. Paano kung 0 raised to power of 0? Undefined na po yung sagot niyan. Sien. Undefined po. Hindi na po siya 1. Kapag 1 million raised to power of 0, 1 po yan. Pero ang tinatanong kay Sien, 0, hindi makita. Teka lang, wait lang. Okay, so, tinatanong kasi, yan, madalas ito tinatanong sa, sa live ko Paano kapag yung, let's say 0, raised to power of 0 is equal to 1, hindi, nagkakamali ka. Not po. Ang sagot niyan is undefined. Undefined na po yung sagot kapag sa calculator. Kapag calculus, ang tinatawag is indeterminated form. Determinated form kapag sa calculus. Pero yung totoo, undefined po yan. Undefined. Wala po tayong kasiguraduhan ang sagot niya. Undefined na po. 0 raised to power of 0 is undefined. Pag-check nyo sa calculator. Math error po yan. Ganun lang yon. Hindi ko rin alam siyan Wala po tayo kasiguraduhan ang raised to power yung 0 raised to power of 0 kasi undefined. Wala po tayo kasiguraduhan. Kasi sa calculus, indeterminated form kasi ang 0 raised to power of 0 kasi indeterminated form lang po yan. Kaya wala po tayo kasiguraduhan. Undefined po, wala po tayo kasiguraduhan kasi sa indeterminate, sa calculus lang po yan, Sien. Sa calculus hindi ni-discuss. Kahit pag ginagamit yung indeterminated form, 0 raised to power of 0. Kapag sa calculus. Pag sa calculator, math error or undefined na po, or error lang. Yun yung pinagkaiba yun. Okay? Okay na ba? May tanong dito. May sasagutan natin kay Sien. Ano ba yung tanong dito? Sige, try natin. Kaso may negative. Patay tayo dyan. Sige, try natin, ha? Kung kakayanin natin mag-compute, kukunin ko yung cellphone, i-AI natin para sigurado tayo. Ano ba yung assignment mo lang yan, Sien? Sige, try natin. Hindi makakaya. Kaso may negative, parang hirap naman to. Daan na natin to sa discriminant to. May aso. Okay, galing to kay Sien. Negative 6 y double prime plus 9y prime is equal to 0 daw. Kaso may negative. Sige, challenge natin. Okay. Nakakapala yata ng mukha ko. Kaso may negative, medyo may hirapan pa tayo. So, LCD natin yung negative 6 and 9 kasi dito po tayo talagang basta-basta. Pasok ang 3. Pwedeng 3.
So, negative. So, lalabas kasi kailangan sa negative. May lalabas natin. Hindi po pwede palob yan. So, negative 3. Pwede negative 3. Ano ba yung magiging ano natin? Ay, mamaya. Nga pala yung characteristic equation po tayo. So, since nagkaroon lang po siya ng kulang yung constant, i-complete natin. So, negative 6 y over, so gawin natin yung negative 6y double prime, gawin natin negative 6m squared plus yung 9y prime, gawin natin 9m na lang. At i-kompleto natin, depende po sa inyo, pwede lagyan, pwede hindi. Depende po sa tinuturo ng teacher nyo. So, positive 0m. Yan. Okay, wait lang. Ulitin natin. So, kompleto natin. So, ulit. Kasi nawawala kasi yung ano niyo, yung constant eh. So, pwede hindi, pwede lagyan. Depende po sa tinuturo ng teacher nyo. So, kukomplete natin para hindi po tayo magkalituan. Gawin natin positive 0y. Kasi baka mamaya magkalituan na. Pwede namang hindi, pwede ilagyan, depende po sa tinuturo ng teacher nyo. So, characteristic equation, yung negative 6y double prime, gawin natin negative 6m squared plus yung 9y, angingay. Then, yung positive 9y prime, gawin natin 9m na lang. Eto, hindi na kailangang sulat to kasi understood na po to eh. Wala na po tayo magagawa. So, equal to 0. Since may negative, mag-isip tayo. Kasi ang negative, pwede mo siyang ilabas. Hindi po pwede nasa loob lang. Kasi yung mga terms ay always be a positive po yung maging sagot. So, paano? Paano yun? So, negative. Ang GCF ng 6 and 9, pwede 3. So, ang GCF ng m square at m, lowest exponent is m na lang, di ba? So, gawin natin negative 3m. So, divide natin. So, negative 6m squared divides sa 3, divides sa negative 3m is positive 2m na lang. Positive 9m divides sa negative. So, negative 3 na lang. Kasi cancel out yung m, di ba? Equals 0. So, double check. Negative 3m times 2m is negative 6. 6m squared. Negative, positive, di ba? O, di ba pasok? Pasok yan. So, anong gagawin? I-equate natin yan into linear equation. So, negative 3m equal 0. Wala tayong problema dito. Then, 2m minus 3 is equal to 0. So, since negative 3, kahit anong gawin dyan, numerator lang po yung 0 over anything number, be always the 0. So, logical lang po to. Ang mas masama dyan, ang denominator yung 0, undefine na po yun. Iyon ang mas mahirap dyan. Wala tayong magagawa dyan. Pero lang kapag yung numerator yung 0, always 0. Kapag yung denominator nasa ilalim yung 0 of anything yung number of the numerator, undefined na po. Wala po tayo magagawa dyan. So, equals to 0. Hindi po yung negative. 0 po talaga yan. Then, okay, so, di ba negative 3 magiging positive 3, di ba? 2m equal 3 na. Di ba madali? 3/2 pa rin, yun lang. O, di pa tapos, di ba? O, di ba, madali lang yan. Eh, di translate into second order homogeneous linear DE. So, translate into general solution. Ano yun? So, y equal, kasi 0 naman siya, c sub 1 times c raised to power of 0 times x. Kasi yung r sub 1, yung unang roots natin, yung sinugot natin dito, substitute lang naman. Plus c sub 2 times e raised to power of, ano yung second roots natin? 3/2, di ba? 3/2 x. Final answer na ba to, Sien? Hindi pa.
Huwag ka kasi hura-hurada. Hindi, charot lang. Since yung E, rest of power of 0, it will always be 1. So, lalagay natin C sub 1, C sub 1 times 1. Bakit kinukuha ng 1? Kasi yung E, rest of power of 0, magiging 1 na po yan. Plus. Kopya to. Ganun lang kasimple. Di sagutan yun lang. Kahit may negative, walang problema. Basta, yung case 1 is the factorable. Ayan na yung request mo, Shien. Kopyahin mo na. Yan. Kahit may negative, basta mahalaga, factorable. Pero pag malabo yung mangyari, hindi po siya factorable. Case 3 na po yan. Complicated yung case 3 ha. Kokopyahin mo na lang yan, yung mga sagot ng 2 roots, mahirap na po yan. Yung case 3 naman, niya sa sa quadratic formula. May possible ng mga sagot, imaginary, non-paper square root, ganun. Abulin ka lang yan. Sige, screenshot na natin. Oh, yan. Mali ka ba? Wait lang. Alayo-layo natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Huwag ka malikot, King. Okay na. Shh. Okay. Okay na ba? Then, next sample ulit, guys, ha. Kahit may negative, eto na yon. Sige, post ko po yun yung request ni Shien, ha. May negative. Post ko po yun sa TikTok para mas makita nyo. Buti naman may factorable kasi yan, di ba? May pagkakato ng ganyan. Yan din naman ganun. Yan. Kaya pa tayo. Okay, erase ko muna to, ha. Ito yung mas mahirap pero mahaba. Pero simplest naman po yung pag kinocompute. Okay, burahin na natin to. Parang boring naman. Pan, yan ka lang. Okay, ito para mas mahirap ito eh. Ma'am, paano kapag yung greater than, less than 1? Saan pupunta? Papagalita ka ng mama mo. Alam mo na. Game na. O sige, ibahin na lang natin to ha. Nakakasawa yung ganun ha. May ba naman? Bisa mo, baka lumabas yan. Bili. Okay. Bayan na lang natin para nakakaboring naman. O sige, ganito. Factorable siya. Gawin natin whole numbers to, guys. Let's say, ito. 2y double prime minus 8y prime plus 6y equals 0. Ang problema, ang leading coefficient, mas higit pa sa 1. Kaya nga, less than to 1. O, di ba mahirap? So, dadaan mo na lang sa factoring ang solving quadratic equation by factoring kapag ang A is less than to 1. Less than ha, hindi greater than to 1. Kasi nga mas malaki ang 1, di ba? Yung leading coefficient, di ba? Mahirap na yon, di ba? Excuse me. Game. So, translate into characteristic equation. Since kumpleto na to, translate natin to. So, yung 2y double prime, gawin natin 2m squared. Pero yung nagtuturo sa math teacher nyo, imbes na m squared, gawin itong r squared. Or kahit anything yung yung tinuturo nyo, basta sundan nyo na lang, di ba? Minus, gawin natin yung, di ba yung 8y prime, gawin natin 8m na lang.
Ganito ako magsulat ng M kasi tinuturo ng math teacher namin no second year. Patong-patong lang po yung dalawang bato. Kasi pangit na yung magsulat yung M, parang bitso-bitso. Pangit tignan. So, yung tinuro yung math teacher namin, dalawang pinapatong yung bato para magmumukhang lang siyang 8. Yan. Plus yung 6y, gawin natin 6 na lang. Then, bahala kayo sa buhay nyo. AC method, factoring, kapag ang A is less than to 1, Vieta's method, tic-tac-toe, bahala kayo sa buhay nyo. Pwede naman quadratic formula kung tinamad ka talaga o nagmamadali ka. Kasi para sa akin, i-recall natin yung AC method. So, AC method. So, mag-isip kayo kung ano ba yung mga possible na factors kapag yung product is, times mo to, 2 times 6 is 12. Di ba, 12 ang product, pero tatamaan ni negative 8. So, sulatan natin yung AC method. So, babox dyan. AC. Ito naman. Di ba 12 yan? Kunwari, ito yan, sagot ko ay 12. Kasi nga, 2 times 6 is 12. Pero, negative 8 po yung middle term, di ba? Mag-isip kayo. So, I think, in logically, negative 6 and negative 2. Kasi negative 6 times negative 2 is positive 12. Pag inano mo to, negative 6 minus 2 is negative 8. So, pasok siya. So, magiging negative 6 and negative 2. Mauuna ang highest bago muna yung lowest kasi DE po tayo. Babalik tayo ko sana yung negative 2 and negative 6. Since DE po yan, hindi pwede kasi arrangement to the highest and lowest of the number. DE po tayo, di ba? May sumagot. Negative 2 and negative 6. Tama po kayo, Shen. Tama. Uy, mamaya. Ayan na, mamaya na lang. Mamaya na lang tayo. Uy. Ay, tika lang. Dito. Ba't wala nang to? King! King! Dapat na lang. Kulit. Nakakago na eh. Yan. Shh. Uy, banda. Luwag mo na. Ay, sugat ka na naman. Okay, parang binura ko to eh. Burang-burado talaga. Okay, so possible yung AC method. Ulitin natin Pabox po tayo dito. Inulit ko lang to kasi binura eh. Mamaya. Ayan, kunwari ito yung 2 times 6 is 12, di ba? Tapos yung middle term natin is negative 8. So, sagot dito is negative 6. Mauna yung highest to the lowest, di ba? Pag ginano mo to, negative 8. Tama siya, di ba? Tama si Sheher. Palapakan natin si Sheher. Ano gagawin natin dyan? 1 over A. So, 1 over A. Ano ba A natin? So, 1 over, di magkasya. Ang A natin is 2. Tapos, ang A natin is 2x plus yung box natin is negative 6. Tapos, yung A natin ay 2 pa rin, 2x. Plus, yung pangalawa natin is negative 2. Yan. AC method ang tawag doon. Then, simplify. Bakala kayo sa buhay nyo kung ano yung simplify nyo. So, dito, 1/2 times 2x negative 6
At yung so, pwede naman factor out nitong ganito na to. So, dito muna tayo. Right here. 1/2. Paano pwede factor out ng 2x minus 6? So, in case is 2, di ba? X. Greatest monomial factor daw, di ba? Ito naman ay 2 lang talaga. So, 2 x minus 1. Yan. So, pag tinactor out mo to, 2x minus 1, 2x, so, di pasok siya. So, anong gagawin natin? Simplify natin to. Pwede natin cancel out to. Pwede cancel out to. E di magiging x minus 3 tapos 2 times x minus 1. Tignan na, double check natin to. So, since yan, wala po tayo magagawa. So, hindi na to sasama yung 2 kasi wala na tayong magagawa dyan. Kasi ang kinukuha lang natin yung roots natin, di ba? So, di ba, x minus 3 equals 0. At yung x minus 1 is equal to 0. Wala na tayong pakialam dyan sa 2. So, gawin natin yung m squared na lang. M squared na lang. So, x, di ba negative 3, magiging 3 na lang. Gawin na natin m na lang para mas complicated. Shh. Kasi asymmetric. Chuchu, ano ba? Ano ba, papi? Gawin natin m na lang kasi siya yung madalas ko tinuturo to sa YouTube eh. M na lang po tayo, huwag tayo x. Binago ko lang yung letter kasi baka malituan eh. O, hindi na to x, m na lang ha. Pwede naman x, di ba din po tinutunan ng math teacher nyo. So ito negative 1. Negative 1 magiging 1 na lang. Pagpasensya mo ng aking aso dumadaan. Yon. Ito, baguhin ko na natin yung asymmetric kasi x na lang yung ginagamit. In-m ko na lang po, di ba? So yung sagot is 3 and 1. So, pag translate ng second order homogeneous linear DE with constant coefficient case 1, general solution po tayo. So, y equal c sub 1 times e raised to power of 3x plus c sub 2 times e raised to power of 1x. Final answer. Yeah. Okay na ba? Chuchu. Ito yung tuta ko eh. Hi, panda! Ano siya na dyan? Magtuturo ako. Ay, ka ulit. Oh, ay, ba't ganyan mo dugo? Kakain ka ikaw? Sige, teka, ayano ko to. Wait lang. Ay, ikaw. Malapit na ako matapos, panda. Matatapos na ako. Papa. Nana. Ay, ikaw? Ay, Rico. Ano ba, panda? Sige, screenshot natin, screenshot. Shh. Agad kasi eh. Bakit? Kain ka ikaw? Okay, 1, 2. Uchi, 1, 2. Yung aso ko, makulit yung aso ko. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Lakuan mo na doon kay Joseph ah. Maglaro ka lang doon ah. Malapit na ako matapos. So, malapit na ako matapos kasi sa next slide,
case 2 tsaka case 3 na lang, ha? Ganun lang. Likot yung aso ko eh. Okay na ba? Okay, so ano na to, since kakain na ako, magpapahinga na yung akin lalamunan. So, last na lang po yung ang aking discussion. Okay, so ito medyo complicated to. Pwede naman Vietnamese, Vietnamese formula, dadaan mo lang kasi paras lang naman yung sagot, di ba? Okay, so for the last, kain na kami. Erase ko muna to. Dami sample to, parang nakakasawa na, di ba? Yan. Okay, ito na lang yung pinaka-last, not for the least, okay? Pero fractional po yung sagot, ha? Mas mahirap na to, okay? Okay, so dito, right here, 16 y double prime minus 34 y prime minus 15. Y is equal to 0. Okay, since kompleto na yan, translate into characteristic equation. So, yung 60y double prime, gawin natin 16m squared. Minus yung 34 ba to? O yun, 34. Yung 34y prime, gawin natin negative. Yung negative 34y prime, gawin natin negative 34m. Ay, teka lang. Then, yung negative 15y, pag yung gawin natin negative 15 na lang, is equal to 0. So, since pwede kayo mag-AC method, pwede, factoring, Vietnamese method, quadratic formula, o yung tic-tac-toe na lang. So, tic-tac-toe na lang para mas madali. So, gawin natin. Wait lang, may naalala ko sa TikTok kung tinuturo sa YouTube eh. So, paano yun? So, right here, dito magbabox ka dito, mag-isip kayo ng factor ng 60m squared. So, I think 8m. Ba't mo na naman? 8m at 2m. Kasi 2m times 2m is 60m squared. 16m squared. Dito naman, factor up na negative 15. Mag-isip kayo. So, I think positive 3 at negative 5. Kasi positive 3 times negative 5 will be the negative 15. Positive 3 minus 5 will be the negative 15. Positive 3 times negative 5, negative 15. So, ang gagawin natin dyan, I use the kulay red, times mo to. Right here. Yung pahiles. So, dito, right here. So, 8m times negative 5 will be the negative 40m. Then, dito, 2m times positive 3 will be the positive 6m. Ang ingay. Then, subtract. Kailangan matama yung negative 34m, ha? So, negative 40m plus 6m will be the negative 34m. Tama siya. Pero ang tanong, tatama kaya sa turos na to? Ang patterns yan, base lang po si pinapanood sa YouTube, guys, ganito. So, 8m, ganito, ang patama to. So, 8m times 8m plus 3 na lang, combine na po. So, 8m plus 3. Then, dito naman, 2m and negative 5. Combine na po siya, 2m minus 5. Yan, ang tawag dyan, tic-tac-toe yan. Tic-tac-toe. Tama ba? 8m plus 3, 2m plus 5. So, ito equal to 0. Kayo na bahala mag-equate ang linear equation. So, since ito, 8m equals
negative 3. Divide process by 8. M is equal to negative 3 over 8. Tapos, sa atin ito, 2M equals negative 5 magiging 5 na lang. Ano sagot? 5 halves. 5 halves yan ha. Pwede i-translate ulit into general solution. Kasi second order homogeneous linear DE yan. So, y is equal to, napakadali lang yan. C sub 1 times e raised to power, yung first root natin is negative 3 over 8 times x plus c sub 2 times e raised to power of second, roots natin, which is that 5 halves times x. Final answer na to. Yan. Okay, natapos na natin yung Yo! Yung po kay Sien. Kaibigan yata niya yung letter Y Medyo maingay na yung aso kasi gusto niya makapasok kasi naglalandi dito eh. Okay, so tatapos na natin yung case 1. Yun lang po. Wow, thank you po, Engineer GT. Thank you po. Ay, napapressure po sa panapanood ko. Kaso bitin, sir. May aso kasi kaya papakainin ko muna. Sayang lang po. Thank you po, Sir GT. Ayan, bitin po kasi, guys. Opo, next po makaka-joint lang. Sige, okay lang yan. Tuloy lang po. Sige po, magtutuloy lang po tayo, guys. Bukas lang po or next day na lang po, sir. Case 2 po tayo, sir. Yun lang. Ang ingay yung aso. Yun lang. Sige, screenshot na natin to, guys. Discuss pa more. Yan lang po. Oo nga po, sir. Nadi-discuss lang po yung aso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sige, after live, ipopost ko po yun sa TikTok, okay? Papakita ko yung aso. Ayun yan, ay. Pasok yan. Walang ano. Alaw na. Manda. Inaw na. Ano? Boy pa? Bibitin ako, kaya lang maraming akong example dito, kaya lang parang nakakaborin naman kasi palagi naman kasi ganyan. Diba? Lagi na lang ganito. Halika rito, Chu! Sige, lapit ka sa blackboard, diba? Halika rito, come here. Di nyo alam po yan, sir. Napanood ko na to kay Calculus B. Ginaya ko lang po yung discussion. Ay, nahulog yung camera. Wag. Alaga po yung aso namin. Uy, ano ka ba ikaw? Sugat ko yan. Malikot-likot din po yung aso namin. Bitim-bitim po yung discussion eh. Kakain pa ako. Sige, na lang. Next live ko na lang po yung case 2 So, kita-kits. Bye-bye po. Ako po'y kakain na. Thank you sa panonood, guys, Ilan po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Yun lang. Kakain na po kami. Gutom na yung aso ko. Bye-bye po. Next time na lang. Good night sa inyo.